Ito pong content natin ay parto po ng isang content natin na may pamagat na uh, tsamba na lang ang tsansa ng postponement. Pero ngayon po, may tsansa ba ang tsamba? Mga kabarangay, kagaya po ng sinabi ni Amy Marcos, ang author po ng Senate Bill 2067, baka makatsamba. Pwede po bang mangyari ito? Yes po, pwede po. Pag-usapan po natin. Pero bago po yan, pinangungunahan ko na po, ito pa unang salita na po ito, doon po sa mga gustong-gusto po na ma-postpone po ang halalan. Wag po din yung panunuorin yung video kong ito dahil bias po daw ito. Ito daw po ng aking mga content ay pabor na matuloy ang halalan. Yes po, totoo naman po yun. Kaya kung kayo po ay gustong-gusto po na ma-postpone ang halalan, wag ka pong manunood sa mga video ko dahil masasaktan ka lang. Sa aking mga content, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. So kung mapapansin po ninyo yung mga sinasabi nitong author ng House Bill number 2067, na ito nga pong si Senador Amy Marcos, ay magkaiba po. Hindi po katulad noong mga nagdaang postponement ay iba o napaka-taray o napaka-stick na sinasabi po niya na postpone na ang halalan. Yes po, siguradong postpone na. Pero sa ngayon po ay sa isang interview po niya ay sinasabing 5% na pwedeng mangyari, 5% na hindi. So 50-50, parang ganon. At nabanggit din po niya na baka makatsamba. Na siya po nating pag-uusapan, mga kabarangay, may tsansa ba sa batas? Pwede bang makatsamba? May tsansa bang makatsamba? Itong postponement na ito na naman na sinusulong ni Amy Marcos. Pwede bang ma-postpone ang halalan sa pamamagitan po ng tsamba? Kagaya po ng nabanggit ko kanina, yes po, mayroon pong pag-asa na makatsamba na naman ang sinusulong po na postponement nito nga pong si Madam Amy. Paano po? Ganito po. Mga kabarangay, tiyak po na ang ating mga mambabatas, majority po sa kanila ay gustong ma-postpone ang halalan. Kaya po, yan po ay tiyak na ipapasa po nila. Yes po, ipapasa po nila yan. Siyempre, kagaya po ng mga dati na proseso, magko-convene yan dahil magkaiba po yung kanilang version. So, pag iisahin po ng dalawang kapulungan na yan, ang isang desisyon o isang bill. No po? Kapag yan po ay na-ratified na, at yan po ay naging enrolled bill na, pipirmahan po yan ng Pangulo. Kapag pirma na po ng Pangulo, yan po ay ganap na batas na. Kung lalo na po kung wala pong kukontra, no? Walang magpipetisyon sa Korte Suprema. So ganap na batas na po yan. Ipapatupad na po yan. Postpone na ang halalan. Kaya lang, sigurado po na mayroon pong kukontra dyan. Ngayon, paano po papasok yung tsamba? Ito na po. Mga kabarangay, kalkulado na po ng mga mambabatas yan. Kasi planado po yan. Nakaplano po yan. Kailan yan nila aaprubahan? May bilang po ang araw na yan. Kasi technique po nila yan. For technicality. Para sa nga sa tsamba. Papunta na po tayo dyan. Kailan yan? Kailan sila magko-convene? Naka-compute na din po yan. At kailan ito, halimbawa po, na-aprobahan na nila. Nag-convene na sila. May technique din, kailan ba nila yan padadala sa Office of the President? Hindi natin alam. Pagdating po sa Office of the President, may 30 days po ang Pangulo para pirmahan yan. At kung hindi niya pipirmahan yan na sa loob po ng 30 araw, batas na rin po yan. Ganap na batas na rin po yan.
So, kailan niya pipirmahan yan? Uubusin ba niya yung 30 days? Mga barangay. Dahil hindi po uusad yung complaint hanggang hindi po napipirmahan yan ng Pangulo. Okay, sabihin na natin na hindi niya pinirmahan. So, umubos po ng 30 days. Ano po? Yan na po papasok yung Korte Suprema. Mabilisan kaya ang magiging tugon ng Korte. Yes po, ito na po yung tsamba na sinasabi ko. Nakakagaya po ng nangyari doon po sa Republic Act 11937, 11935, kung hindi po tayo nagkakamali. Nadeklara po na unconstitutional ang postponement pero natuloy pa rin yung postponement. Yan po yung tsamba na pwedeng mangyari na kung hindi po agad makakapagdesisyon ng Korte, lalampas na po sa November 2, na-postpone na ang halalan, wala pa pong halimbawa tugon ang Korte. At kung halimbawa po, sinabi ng Korte Suprema, halimbawa lang ito sinabi ng Korte Suprema na ito ay unconstitutional pero lampas na sa election day. Ibig po sabihin, natuloy pa rin yung pagkakapostpone, na-postpone pa rin, although nadeklarang unconstitutional. Mga kabarangay, napakahirap po ng ating sitwasyon dahil hindi nga po natin hawak ang bit. So, dalangin na lang natin, sana wag na nilang itutuloy ito. Wag na sana nilang isusulong para sana maisip nila na ituloy na itong barangay at SK election na ito dahil yan naman ang batas na umiiral at sila ang may gawa nito. So, malinaw po na yan po yung baka makatsamba o tsamba na sinasabi po nitong ating Senador Amy Marcos. Yes po, yan po talaga ang tsamba. Yung technicality. Technical nila yan. Gagawa po sila at gagawa ng paraan para mapospon po ang halalan. Pero, kayo na mga aspirante, kahit po sinabi natin na mayroon pong tsansa yung tsamba, ay wag pa rin po kayong malulungkot o malulumbay. Dahil magkaiba po kasi yung sitwasyon noon na pagkakadeklarang unconstitutional ng 11935 na matagal bago nakapagdesisyon, hindi mo naman po ito kagaya sa ngayon. Dahil itong ngayon po yung pinag-uusapan nating postponement ngayon na baka makatsamba, baka mapabilis naman po yung paghatol ng korte. Alin man sa dalawa, nakatigan ang postponement or ideklara itong unconstitutional, yes po, baka maging mabilis na po or mabilisan pagdidesisyon. Bakit? Dahil may jurisprudence na po sila. Yes po, pwede pong masabi nating jurisprudence na yung nangyari po sa RA 11935. Hindi po tayo abogado, wala po tayong mataas na pinag-aralan, pero yan po yung ating mga naiisip. Kaya kung may mga magagaling na abogado o hindi man, na pwede pong magkomento sa aking content na ito para makatulong naman po, makapagbigay ng linaw sa mga manonood at sa akin na rin po na personal. Kaya po muli sa mga aspirante, sa mga bagong hahabol, yes po, ituloy lamang po ninyo yung inyong ginagawang pagpapakilala, pag-iikot-ikot, pagbuo ng inyong team at paggawa ng programa, yung inyong political machinery. Dahil yes po, bagamat sinasabi natin na may tsansa ang tsamba, pwedeng mangyari, pero dahil nga po mayroong batas na umiiral, ito nga pong Republic Act 12232 na nakatakda po ang halalan sa November 2, 2026. At sa mga nakikita po nating argumento ng mga nagsusulong ng postponement na hindi po natin nakitaan na ito po ay pasok sa criteria para i-postpone ang isang barangay election, naniniwala pa rin po tayo na matutuloy po ang barangay at SK election sa November 2.
2026.